Banda Matanda, 1888. Nagsimula siya sa Banda San Francisco de Malabon Grande. Founded 1888 ni Dr. Catalino C. Arnaldo. May kaibigan siya, na kaibigan si Julian Felipe. Ngayon, nung nangailangan siya ng tutugtog, nung ginawa niyang Marcha Nacional Filipina, yung ngayon ay national anthem na. So dito siya kumuha sa Gentry. On June 11, 1898, Julian Felipe presented his composition, named Marcha Filipino Magdalo. Among those present was our beloved General Mariano Trias. On June 12, 1898, the composition was first played officially during the Independence Proclamation in Kawit by the Banda San Francisco de Malabon, also known as Banda Matanda. Sa buong yung San Francisco de Malabon Grande, sama-sama yung Yeah. Beleta, Tansa, Imus. Meron mo Imus. o lahat, Rosario, Yeah. Gentry. Yun ang kaya grande. Yung buong Karatig Bayan, sama-sama yung mga musikero. Ang Banda Matanda, kaya nagpalit ng Banda Matanda para i-instill nila na kami pa rin yung nauna. Pero hindi na nila ginamit yung San Francisco de Malabon Grande. Kasi gusto nila ng sarili ng pangalan. Kasi diba yung Grande, may tansa. So para sa Gentry lang, ginawa nila Banda Matanda. Wala nang mas matanda doon. Yung Banda San Francisco de Malabon, may umalis na minority, tinawag na Banda Kabataan, 1921. Pero yung Banda Matanda, instill pa rin na 1888. Kaya siya tumagal ng gano'n, yung samahan, mabuti, pagka merong hindi mabuti, sige, okay lang, sa ibang banda ka nila. Tapos kapag ka naman tugtugan, since nga nagturo sa amin ay magagaling, hanggang ngayon, na ipapakita namin, nandito pa rin kami, maganda pa rin yung quality ng pagtugtog na. So yun yung nagpatagal na hanggang ngayon, kilala pa rin ang banda Matanda. Bali kami, may nagturo sa amin, pero matanda na siya ngayon, kami na nagtuturo. Mga tinuring, mga pinapasa na. Gano'n lang, para isa rin siguro sa sikreto, kaya Hindi na mamatay. Hindi na mamatay ang banda. Ang pinaka nakukuha naming support sa government kapag meron kaming event or meron kaming kailangang uniform na ipatahe, solicit. Pero walang automatic parang for every month. Dapat yung heritage band, dapat may ganun lang. Malaman Pag, mo. tulong din yung pag pinapasa kami ng tugtog. Tulog sa Maypole, lagi kami nire-request nyo. Yan, Christmas tree lighting ceremony. Ang ginagawa ng Maypole, napunta sa tourism ng Gentry. Tapos kami yung nire-request. Tapos yung tourism ng Gentry, kami yung parang na rin. Parang tulong na rin na nagtatugtog kami. Yung bahay, Pag-announce lang kami na may turo ng gantong araw, gantong oras. Welcome lahat ng gustong mag-aral. Nung hindi pa kasi kami yung naghahawak, nauubos yung tao kasi wala nang nagtuturo. Parang 2010 hanggang 2020. 22. 2. Hindi, 22. 21, 20. Bale 12 years. Walang na-produce na bata na mag-i-inherit ng skills. Kung may ma-produce man, isa lang, dalawa. Oo. Parang yung batch na yon, yung 2010 hanggang 2022. Wala pang 20. Wala pa nga eh. Kinayo lang sa amin. Oh, wala pa 10. Wala pang 10. Parang umabot kasi sa point na nangungumbira. Ayun. Parang nahihiram na kami ng musician Umabot sa na ibang kami sa banda. point na gano'n. Nung kami na nakaupo, nagturo kami. Nagkaroon kami ng event kada summer na summer workshop. Music summer workshop. Music workshop. Tapos summer 2024 kami nagsimula. Ang total na produce na namin, siguro mga nasa 35 na. Yung 30 na yun, kayang tumugtog mag-isa nun. Kahit walang matanda. So kahit mawala lahat ng matanda ng banda Matanda, hindi ko naman sinasabi, wag naman. Nabuhay na. So dadagdagan na lang ng dadagdagan every year. So yun yung nagawa namin. Tingin ko yun na yung pinakatulong namin sa banda na hindi na kami takot kung yung mga nakukumbira kasi namin, yung mga nahihiram namin, hindi na namin sila kailangan, pero hindi namin sila sinasabihan na huwag na kayo sumama, hindi na namin kayo kailangan. Sama pa rin kayo kung gusto nyo.
Pero hindi na sila required. Kumbaga, hindi na sila kailangan na makakatugtog kami kahit wala kayo. Sama lang kayo kung gusto nyo. Welcome pa rin kayo. So, yun yung masasabi mo na buhay na ulit yung banda. Mahirap nang tapatan yung na-achieve nung lahat nung Banda Matanda decades ago. Kasi yung Banda Matanda, kinakatakutan siya sa lahat ng lugar na nagpapa-concert. Dumating sa point na dinadaya na kami. Oo, pinapatayan ng ilaw. Pinapatay ng ilaw pag natugtog. Tapos yung sa scoring, walang nalabas na scoring. Siguro, tatry namin ganun, sana. Yung kakatakutan ulit, yung ayaw makaharap. Kasi ganun yung Banda Matanda dati. Pag dalawang banda, kinuha, tapos kaharap Banda Matanda, matatakot na yung kabila. Kukuha na ng tao yun sa ibang banda, maghahanda na yun. Kasi yung Banda Matanda, hindi natugtog ng pudyo-pudyo lang. Kailangan maganda. Basta yung quality, nandun talaga. Bali ngayon po, ilang taon na po ang banda? Nasa 100. 38. 138 na po. Sa tingin niyo po ba, tatagal pa ulit na isang another 100 years ang banda? Tingin ko, basta ipagpatuloy. Kasi ang in-instill namin sa isip nila, kung ano yung ginagawa namin sa inyo, gawin nyo sa susunod. Kung paano ko kayo tinatrato, ganun yung itrato yung susunod. Pasa-pasan lang. Kung ipagpapatuloy nila yan, pati yung tradition, yung quality ng music, kaya umabot pa ulit ng another century. Ang sa amin lang, ipagpatuloy yung nasimulan namin ngayon. Kasi yung nasimulan namin maganda na eh. Nakakapagturo kami ng bata na gumagaling. Meron kaming naturuan na nasusolo niya na yung solo ng matatanda. 12 years old lang siya. Na yung ibang matagal nang tumutugtog na matanda na hindi pa yun nasusolo. Yung mga ganong achievement, hindi mababayaran ng pera yun eh. Ipagpatuloy lang lahat ng nasimulan namin. Huwag i-degrade, improve lang. Improve lang ng improve. Lalong gagaling yung Banda Matanda. Hindi mawawala, lalo pang gagaling.